Mga kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, ang nag-udyok sa sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Sa dalawang magkasunod na linggo mula po ngayon, ang ating mga leksyon ay nauukol sa paggunita natin sa ika-139 na anibersaryo ng kapanganakan ng kapatid na Felix Manalo. Ang sinasampalatayanan nating sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito sa pangangaral ng kanyang mga salita. Ginagawa natin ang paggunita bilang pagsunod sa aral ng Diyos na nakasulat sa Hebreo 13:7 na nagsasaad na, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Ang kapatid na Felix Y. Manalo ay ipinanganak noong Mayo 10, 1886 sa Barrio Calzada, Taguig, Rizal, na ngayon ay bahagi na ng Metro Manila sa Pilipinas. Sa pag-aalaala po natin sa kanya, ang pangunahin po na nasa ating isipan ay kung paano siya nagpagal para sa kapakanan ng iglesia at sa ating kaligtasan. Ang isa pong bagay na nananatili sa isipan ng mga nakasaksi sa kanyang gawaing pangangaral ay kung paanong ang mga pagsambang pinangasiwaan niya ay laging puno ng biyaya sa pamamagitan ng pakikisama ng Espiritu Santo mula sa simula hanggang sa wakas. Ang mga nakadalo ay umaalis ng gusaling sambahan na taglay ang lakas at tibay ng pananampalataya at buong tiwala na kakayanin nilang harapin ang lahat ng hamon at pagsubok sa buhay. Nagpatuloy ang gayong uri ng mga pagsamba na puno ng biyayang espiritual sa buong panahon ng pamamahala ni kapatid na Eranio G. Manalo. Saksi po ang marami sa atin yan. Ngunit, nakalulungkot pagkamatay ng kapatid na Eranio G. Manalo, ang mabiyayang pagsamba ay nagsimulang maglaho. Gayunpaman, iginigiit pa rin ng maraming mga ministro na ang mga pagsambang pinangangasiwa nila ay puno ng biyayang espiritual. Ang ganitong pag-aangkin ay ibinabatay nila sa paraan ng kanilang pangangasiwa ng pagsamba. Sa pagtuturo, sa pananalangin, halos sumisigaw. Kaya halos mamaos, maubusan ng boses. Higit pa rito, madalas nilang ginagamit yung tinatawag na Webex, kung saan ang karaniwang nangangasiwa ng pagsamba ay ang kasalukuyang tagapanguna sa iglesia. Ginagawa nila yon sapagkat umaasa sila na kapag narinig ng mga kapatid ang pagtuturo ng kasalukuyang tagapanguna sa iglesia, ang Espiritu Santo ay magsisimulang dumaloy sa mga dumadalo. Ganun nga ba ang nangyayari? Nakalulungkot, marami ang nagrereklamo pagka Webex. Una, nawawala sa kaayusan. Ang mga araw at oras ng pagsamba ay naiiba, nababago. At maraming pagkakataon, merong mga technical difficulties doon sa Webex na yon. Ang mga kapatid tuloy ay nalulungkot, lupaypay ang kanilang kaluluwa dahil hindi nila nararamdaman ang Espiritu Santo
gaya ng dati sa panahon ng mga naunang namahala. Kaya naman parami ng parami ang mga kaanib sa iglesia na marubdob na naghahangad o nananabik sa mabiyayang pagsamba. At walang sino mang makapaninisi sa kanila dahil madali nilang maikumpara ang nakaraan at ang kasalukuyan. Bukod dito, marami po ang nabigo sa pag-unawa kung alin ang spiritual o mabiyayang pagsamba. Ang mabiyayang pagsamba ay nakasalalay sa kung ano ang natanggap at nadama ng mga dumalo. Malinaw nilang natatanggap ang mga dalisay na salita ng Diyos, nakadarama sila ng labis na kagalakan sa panahon ng pagsamba at kahit pa natapos na ang pagsamba. Baon nila sa puso nila ang biyayang dulot ng pagsamba na nagsisilbing pagkain at pinagmumula ng lakas para sa kanilang kaluluwa, proteksyon at inspirasyon upang malampasan nila ang anumang pagsubok sa buhay. Higit sa lahat, ang kapangyarihan ng Diyos o ang Espiritu Santo ang nagpapakilos sa kanila upang sundin at ibuhay ang kanilang mga napakinggan. Kahit pa umiyak tayo sa panahon ng pagsamba, dahil sa naramdaman ang biyayang dulot ng pagsamba, pero kung pagkatapos ng pagsamba, yung mga aral na itinuro sa atin, hindi naman natin ibinuhay, hindi manifestasyon yun ng mabiyayang pagsamba. Samantala, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil bagamat ang marami sa atin ay pinagkaitan ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia ng ating karapatang makapasok sa bahay-sambahan, binigyan po tayo ng Panginoon Diyos ng pagkakataong makapagdaos ng ating EGM, na ito ang ating pinakapagsamba upang maipagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa Diyos at maranasan ang pagdaloy ng kanyang espiritual na pagpapala. Paano po natin patuloy na matatanggap ang lahat ng mga pagpapalang ito sa tuwing tayo ay dumadalo sa pagsamba? Ang sagot ay kung lahat tayo mula sa aming mga ministro at mga kaanib na dumadalo ay susunod sa kaniyang mga kondisyon. Ano po ang mga kondisyong yun? Magsimula po tayo sa mga ministrong nangangasiwa ng pagsamba. Ano po ang dapat mag-udyok sa isang ministro upang ang pagsamba na kanyang pinangangasiwaan ay mapuno ng kapangyarihan ng Diyos? Dinggin ninyo nakasulat sa pahayag ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 2:4. Kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya na nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Ano po ang dapat mag-udyok sa isang ministro upang sa pangangasiwa niya ng pagsamba mapuno ng kapangyarihan ng Diyos? Narinig ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo na isa sa mga sugo ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo para maipangaral. Paano sila nangangaral? Ang sabi ni Apostol Pablo, gayon namin sinasalita. Kung ano yung ipinagkatiwala sa kanila, hindi nila binabago yun. Hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso.
Sa makatuwid, ang pangunahing nasa isip ng isang tunay na ministro at nag-uudyok sa kanya sa pangangaral ng mga salita ng Diyos ay kung paano niya mabibigyang kaluguran ang Diyos. Napakahalaga po noon sa isang ministrong nangangasiwa ng pagsamba ang Diyos. Ang binibigyan niya ng kaluguran. Ang kanyang layunin ay hindi ang bigyang kasiyahan ay ang nakatataas sa kanya, na naglalagay sa bibig niya ng mga salita na dapat niyang sabihin. Nakalulungkot ngayon sapagkat maraming mga ministro na hindi na ang nabibigyan ng kaluguran sa pangangasiwa ng pagsamba at sa kabuuan ng pangangasiwa nila sa mga nasasakupan nila. Hindi na ang Diyos ang nabibigyan nila ng kaluguran, ng kasiyahan, kundi ang tao. Kaya may mga pagkakataon ang naririnig ng mga kapatid sa panahon ng pagsamba ay lisya na doon sa katotohanang tinanggap sa sugo. Ang naririnig na mga salita yung nakasasakit, hindi yung nakabibigay ng lakas ng loob, ng pag-asa. Paano? Nabibigyan ng maling aplikasyon ang mga talata ng Biblia na hindi nila namamalayan, nababaluktot na nila ang katotohanan o ang mga salita ng Diyos. Ano po ang resulta? Sa halip na ang madama ng mga kapatid ay ang pagmamahal at pagmamalasakit ng nangangaral, ng nagtuturo sa kanila, ang kanilang napapansin ay ang pagmamataas nung nangangaral, yung galit, yung poot sa kanilang itinuturing na kaaway. Lalo pat ang tinatalakay ay tayo, yung mga itinuturing nilang kaaway dahil pinuna sila sa mga maling gawa, halos nang gagalaiti yung ministrong nangangasiwa. Hindi lang sa pagteteksto, maging sa panalangin. Marami na kayong nabalitaan tungkol sa ganun, na halos sinisigawan ng Diyos at ipinakikiusap na hindi pala ipinakikiusap. Inuutusan ng Diyos. Lipulin na ang mga kumakaaway sa iglesia sa pamamahala. Nakalulungkot. Pero nangyayari yan sa iglesia sa panahon ng pagsamba. Ang isang ministro ng Diyos, gaya ng halimbawang ipinakita ng kapatid na Felix Manalo, ay alam kung paano kontrolin o disiplinahin ang kanyang sarili. Hindi ang lahat ng pumapasok sa isip niya ay lumalabas sa kanyang bibig. Siya'y lubos na sumasampalataya, nakasangkapan lang siya ng Diyos sa paghahatid ng kanyang mga salita sa mga anak ng Diyos. Kaya pawang mga salita lamang ng Diyos ang itinuturo ng tunay na ministro. Pangunahin nga noon ang kapatid na Felix Manalo. Tinitiyak niya na ang bawat pahayag o salita na kanyang bibitawan ay ang nakalulugod sa Diyos at para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Higit pa rito, hindi siya nag-aatubili ni natatakot na ilantad ang mga maling gawa, lalo na ang mga maling doktrina upang ituwid ang mga naligaw at maiwasan ang mga lingkod ng Diyos na madaya o malinlang. Paano po mabibigyang kaluguran ng ministro ang Diyos sa kanyang pangangaral? Basahin natin ang nakasulat sa Kolosas sa 1:28 hanggang 29. Na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao, na dahil dito'y nagpapagal din naman ako at nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siyang
sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Paano mabibigyang kaluguran ng isang ministro ang Diyos? Sa kanyang pangangaral, gaya ng ginawa ni Apostol Pablo, na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan. Yan ang tunay na sugo na ministro. Ipinagmamalasakit ang bawat kapatid, nagpapaalala, nagtuturo at ang itinuturo buong karunungan. Sa anong layunin? Upang maiharap na sakdal kay Kristo ang bawat tao. At para magawa yun, sabi nga ni Apostol Pablo, dahil dito'y nagpapagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Hindi ba ganito rin ang ginawa ng kapatid na Felix Manalo sa kanyang pangangaral, sa kanyang pangangalaga, sa kanyang pangangasiwa sa iglesia? Nagpagal, nagpakasakit para maturuan ang bawat kapatid ng buong karunungan. Hindi kalahating karunungan lang ang itinuturo ng isang tunay na ministro para bigyang daan yung mga walang saysay, yung walang katuturang mga issue na nakasisira sa pangangaral ng tunay na doktrina. Ang isang ministro na ang layunin ay bigyang kaluguran ng Diyos ay gumagawa, nagsisikap na ituro kung ano yung pakikinabangan ng mga kapatid na kanyang pinangangasiwaan. Hindi siya lumilihis sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo. Hindi siya nagbibigay ng kanyang sariling interpretasyon sa mga talata ng Biblia. Bakit? Sapagkat ang nais nga ng tunay na sugo, maiharap ang bawat tao, bawat lingkod ng Diyos na sakdal kay Kristo o karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Felix Manalo hanggang sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo, hindi nila nakayanang makita na merong mga ministro na gumagawa ng masamang gawain o sino mang kaanib sa iglesia. Sa halip, buong determinado nilang inaakay ang mga kapatid tungo sa ganap na pagbabagong buhay, na bawat isa ay namumuhay ayon sa aral na tinanggap sa ating Panginoong Hesukristo. At yan din po ang pangunahing layunin namin na mga ministro ng EGM. Patuloy namin kayong pinaaalalahanan sa mga aral na naituro sa atin ng mga naunang namahala. Hindi kami nagdadagdag, hindi kami nagbibigay ng sariling interpretasyon. Lalong hindi kami nagtuturo ng ibang aral. Sapagkat ang ikaliligtas ng tao, ang ikararating ng tao sa kasakdalan, yung aral na nagmula sa sugo ng ating Panginoon Diyos. Nakalulungkot, merong dati tayong mga kasama na nanindigan sa panig ng katotohanan, ipinagtanggol ang iglesia laban sa mga tiwali na mga tagapanguna, pero ngayon ay hindi na naniniwala sa eksklusibong otoridad ng kapatid na Felix Manalo bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. At tinatanong pa nila tayo, bakit daw hanggang ngayon mahigpit nating pinanghahawakan ang itinuro sa atin
ng kapatid na Felix Manalo. Bakit sila nagtatanong ng ganoon? Meron na kasing nagtuturo sa kanila na iba ang itinuturo kesa sa tinanggap kay kapatid na Felix Manalo. At marami namang napasunod. Nagtatag na sila ng sarili nilang iglesia o assembly na meron ng ibang set ng mga aral. Pero ang paniniwala sa Diyos, nila inaakay ang tao. At ikapagtatamo ng kaligtasan yung kanilang ginagawang paglilingkod pagka hiwalay tayo sa sugo. Na pinagkatiwalaan ng mga dalisay na mga aral ng Diyos, hindi tayo makararating sa kasakdalan. Hindi tayo makararating sa kaligtasan. Kaya, paano natin dapat tanggapin ang mga salita ng Diyos na itinuro ng kanyang sugo para hindi tayo maligaw, hindi tayo madaya, sa halip, manatili tayong nasa panig ng Diyos na dumadaloy sa atin ang kanyang mga pagpapala. Yan tayo bumasa sa unang Tesalonica 2, talatang 3. Ganito ang ating mababasa. 13. At dahil naman dito, kami nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Ang nagsasalita sa talatang ito ay si Apostol Pablo, sugo ng Diyos. Nagpapasalamat siya sa Panginoon Diyos na tinanggap ng mga tunay na Kristiyano ang kanilang narinig mula sa Kanya, hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Ang pahayag na ito ni Apostol Pablo ay dapat magpatahimik sa mga nagpapawalang halaga sa mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos, na ang ibinibigay na dahilan, tao lang naman ang sugo, si kapatid na Felix Manalo. At upang bigyang katwiran nila yung kanilang ginagawa, ginagamit nila yung nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa 5:29 na nagsasabing, dapat muna kaming magsitalima o sumunod sa Diyos bago sa mga tao. Mali pong pangangatwiran at maling paggamit ng talata ng Biblia ang pinagbabatayan ng mga taong ito na ngayon ay nagpapawalang halaga sa mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Tandaan po natin, ang mga sugo mula pa noon ang pinagtiwalaan ng Diyos ng Ebanghelyo. Alin po ang Ebanghelyo? Yung mga dalisay na mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Meron pong pinagkatiwalaan. Sino nga ang mga sugo ng Diyos? May sugo ba ang Diyos sa ating panahon? Meron. Ang kapatid na Felix Manalo. Kaya pagka silang nangaral, pawang mga salita ng Diyos ang kanilang itinuturo. At sa panig ng mga tumanggap sa pangangaral ng sugo, tunay o dalisay na salita ng Diyos ang kanilang tinanggap. Sa panig nating mga tumanggap ng mga dalisay na mga aral ng Diyos, paano natin patutunayan sa harap ng Diyos na nang tanggapin natin ang mga aral na itinuro ng sugo, tinanggap natin hindi gaya ng salita ng tao, kundi gaya ng salita ng Diyos. Ang basahin natin ay ang nakasulat dito po sa Kawikaan sa 2:1, babasahin ko rin ang mga talatang 4 hanggang 6. Unawain po natin mabuti. Anak ko,
kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, kung iyong hahanapin siya na parang pila at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Mga kapatid, ang kababasa nating talata ang mismong itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw sa mga kaanib sa iglesia. Napahalagahan natin ang mga salita ng Diyos na parang kayaman ng nakatago. Ang nakatagong kayamanan ay isang bagay na masigasig at walang humpay na hinahanap ng tao hanggang sa matagpuan niya ito dahil naniniwala siyang magdudulot ito sa kanya ng kaligayahan at katiwasayan sa buhay. Tiwala na may magagamit siya sa panahon ng pangangailangan. Ito po ang dahilan kung bakit itinuturing ng isang tunay na lingkod ng Diyos na ang kanyang mga salita ang pinakamahalaga tulad sa isang kayamanan. Hindi niya nais na mawala o manakaw. Ito rin po ang patuloy naming itinuturo at ipinaaalala sa inyo na dumadalo sa EGM na sa anumang sitwasyon, hindi tayo dapat lumihis sa mga doktrinang itinuro ng sugo ng Diyos. Sa halip, ang mga ito ay dapat nating ingatan at matapat na sundin. Gaano po ba kahalaga na ang mga salita ng Diyos na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala, kahit na nasa ganito tayong sitwasyon, maingatan, masunod, at maibuhay natin. Dito rin po sa Kawikaan sa 4, 6, 10 hanggang 13. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Aking itinuro ka sa daan ng kanunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay yumayao, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ang Diyos po ang nagsasalita sa mga talatang binasa natin. Ang inaasahan ng Diyos, huwag nating pabayaan, kundi ingatan ang kanyang mga salita. Ibigin natin at ingatan ang mga salita niya. Ang sabi ng Diyos, dinggin mo o anak ko at iyong tanggapin ang aking sinasabi. Paano ba natin maririnig yung sinasabi ng Diyos? May sugo. Kung wala ang sugo, hindi natin maririnig ang mga salita ng Diyos. Maraming nagpilit, nagsikap na mag-aral ng Biblia, pero ano itinuro? Ibang pananampalataya. Hindi na ipakilala sa taong tunay na Diyos. Hindi na ipaunawa sa tao ang tunay na iglesia na tanging kaparaanan sa ikaliligtas. Pero dahil sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo, naunawaan natin ang mga dalisay na mga aral ng Diyos. Napakahalaga na ating ingatan, sundin, ibuhay ang mga salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ulitin ko, dinggin mo o anak ko at yung tanggapin ang aking mga sinasabi at ang mga taon
ng iyong buhay ay magiging marami. Dito pa lang, sa buhay na ito, bibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Hindi lang yon. Ang sabi ng Diyos, aking itinuro ka sa daan ng karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay yumayaon o lumalakad, hindi magigipit ang hakbang mo. Kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod, hindi ka madadapa. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan yung ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Dito ang tinutukoy na buhay, yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan. Ang mga salita ng Diyos na dalisay na tinanggap natin sa sugo ang maghahatid sa atin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan at ng kaligtasan. Yun lang ba? Ano pa ang pangako ng Diyos sa mga nagpapahalaga at ibinubuhay ang mga salita niya na ating tinanggap sa sugo? Pakinggan niyo itong mga huling talatang babasahin ko sa Kawikaan 2, 7, 12 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay magulong pamumuhay. Ano pa ang pangako ng Diyos sa mga nagpapahalaga at ibinubuhay ang mga salita niya na tinanggap sa sugo? Ang sabi ng talatang ating binasa, ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay kadiliman, mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay magulong pamumuhay. Kaya tayo narito sa ganitong kalagayan. Hindi tayo sumama. Hindi tayo nakipagkaisa doon sa tiwali, sa mga gumawa ng masama, sa mga lumapastangan sa iglesia. Kaya ano ginawa ng Diyos sa atin? Iningatan tayo. Oo, na-displace tayo na wala tayo dun sa dating paraan, dating takbo ng ating pamumuhay at paglilingkod. Ni yung pagsamba nga, hindi natin magawa sa kapilya. Pero saan man tayo dinala ng Panginoon Diyos, daman-daman natin ang pag-iingat, ang pagliligtas, ang pagkukupko, ang pagkalinga ng ating Panginoon Diyos. Kaya ano man ang gawin ni Satanas, gumamit man siya ng maraming kasangkapan, hindi lang sa labas, kundi mula sa loob ng iglesia para gipitin tayo, usigin, hadlangan sa ginagawa nating mga paglilingkod. Ang kasalukuyang mga tagapanguna kasi sa iglesia ay pinagsikapang patigilin itong pagsamba natin. Nariyang naghain sila ng kaso, nag-file ng kaso sa korte para patigilin ang ating pagsamba. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. Sapagkat ang Diyos ang tumawag sa atin sa paglilingkod din. Ang Diyos ang nagsugo kay kapatid na Felix Manalo para ipaabot sa atin, para paratingin sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat natin gawin para magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin.
Mga kapatid, totoong-totoo, mga salita ng Diyos ang tinanggap natin mula sa sugo at sa naunang pamamahala sa iglesia. Kaya dapat ay lagi nating kasabikan, pakahangarin na marinig ang mga salita ng Diyos. At tiyakin natin na yung bisa ng mga salita ng Diyos nakikita sa atin, sa ating pananalita, sa ating pagkilos at paggawa. Doon natin isalik. Sa mga salita ng Diyos natin isalik ang ating buhay at pamumuhay. Hayaan po nating makita ng mga tao ng sanlibutan, lalo na ng ating mga kapatid sa iglesia na tayo, na kanilang ipinakwil ay nananatiling tapat sa Diyos at sa kanyang mga aral na itinuro ng sugo upang tayong lahat patuloy na pagpalain at ingatan ng Panginoon Diyos. Lagi po nating alalahanin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas 2:5 hanggang 6. Sapagkat bagaman sa laman, ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu, at nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Mga kapatid, ganito rin ang diwa, ang espiritu ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Na nung nabubuhay sila, pinakahangad nila na kung dumating ang panahon na papagpahingahin sila ng Diyos, pero yung ating espiritu, yung ating diwa ay kaisa pa rin ng sugo ng Panginoon Diyos. Nagagalak ang sugo pagka nakikitang maayos tayo. Pagka nakikitang matibay tayo sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Pagka nakikita nila na kung paano natin tinanggap ang Panginoong Kristo ay gayon tayo nagsisilakad sa ating Panginoong Kristo. Huwag nating biguin. Ang pag-asang yun ng sugo at ng kapatid na Eranio G. Manal. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay laging nakalaan ang mga biyaya, ang mga pagpapala, hindi lang yung mga material na bagay na kailangan natin para mabuhay ng tiwasay. Sa mundong ito, higit sa lahat, yung biyayang espiritual, patuloy na pinadadaloy ng Diyos pagka tayo sumasamba, inaaliw tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Mamalagi nawa ang gayong biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin hanggang sa ating kamatayan na o hanggang sa pagbarito ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Manamin Diyos, nagagalak po ang aming mga puso sapagkat nilingap mo ang aming pagsamba. Pinadaloy mo ang iyong mga katotohanan, ang karunungan na kailangan namin sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod. Higit sa lahat, ipinadamo mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ama, pagka tinatamo namin ang biyaya ng pagsamba, nasasabi namin, ano man ang mga pagsubok na ipahintulot mo pa, na maranasan namin, makakaya namin, makapagtataguyod kami ng aming paglilingkod. Ang amin lang pagmamakawa, Ama, kailanman wag mo po kaming pababayaan. Kung nasusumpungan mo man kami sa mga pagkukulang, sa mga pagkakamali at may mga pagkakataong dinaratnan kami ng mga pag-aalinlangan dahil sa mga pagsubok na aming nararanasan, Panginoon, maawa ka,
Maawa ka po na pagpaumanhinan kami. Huwag kang lalayo sa amin, huwag ka pong hihiwalay sa amin upang maingatan namin ang aming pananampalataya. Sinasamantala po namin na malapit ka sa amin. Maari po ba lahat ng sumasamba ngayon, ipadama mo ang iyong kapangyarihan, haplusin mo ang puso namin, pagaanin mo ang aming pasan, lunasan mo ang aming mga bagabag. Aliwin mo po kami sa aming kalumbayan. Bantayan mo po kami sa tuwi-tuwi na huwag kaming malibang sa buhay na ito. Huwag naming makalimutan na inaasahan mo sa amin ang pagtatapat, ang pagsunod sa iyong mga kalooban. Panginoon, salamat sa pagsusugo mo kay kapatid na Felix Manalo na nagpagalat, nagsakit para sa kapakanan ng aming kaluluwa. Wala man sila sa piling namin, sumasampalataya kami ang kanilang espiritu, ang kanilang diwa, ang kanilang pagmamalasakit para sa kapakanan ng aming kaluluwa. Yun po ang makikita mong itinataguyod ng bawat isa sa amin. Panginoong Hesukristo, salamat po ng marami sa pagbabantay mo sa amin. Salamat sa pananampalatayang kaloob niyo ng Ama sa amin. Maaari po ba, Panginoon, panatilihin mo ang alab ng aming pananampalataya sa iyo at sa magagawa ng Ama sa amin upang huwag kaming panghinaan ng loob, kundi patuloy kaming lumakas, makapagtaguyod ng paglilingkod. Ama, lubos ang aming pagsampalataya. Tinanggap mo ang pagsamba namin, pinagpala mo kaming lahat, ipinatawad na lubos ang aming mga kasalanan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.